So, yon, hello, what's up guys, nakauwi na tayo. Pagkatapos natin mag-register kanina, umuwi na tayo. Kasi, nag-edit pa tayo. Tapos, yung mga video, kailangan nating burahin pagkatapos i-post kasi hindi kaya ng memory card natin. Well, by the way, babalik tayo sa kwento ko, dun sa nangyari sa akin sa smoke emission test kanina sa may Trinidad, dun sa may kakasabi ko lang, smoke test. So yun guys, hindi inaasahan may magandang naidulot yung pagpunta natin na as in talaga na hindi natin inaasahan talaga. Kakasabi ko lang, hindi ko talaga inaasahan. Ngayon, inulit ko na naman. So yun. So guys, natatandaan nyo ba to? Yan. Kung natatandaan nyo yun guys, yan yung nangyari sa akin last December 3. Tama? So, nung time na yan, so pinakita ko lang pero tinakpan na rin natin yung Yung time na yan guys, wala na tayong magagawa kasi nagtiwala tayo again. Sino ba naman tayo para hindi maniwala or something na sino ba naman tayo para magmatigas? Tao lang tayo syempre. Pagka magandang makipag-usap ang tao, syempre, anong gagawin natin, di ba? So, nagtiwala talaga tayo. So, dahil doon, hindi na ako nagtawag ng ano pa man, dahil umasa nga ako na tutuparin niya yung sinabi niya. So, sad to say, hindi. Hanggang sa, yun, pumunta tayo, nagpa-register kaninang umaga. So, hindi natin inaasahan na dun mangyayari ang lahat. Well, actually guys, English na naman yun. Well, actually guys, hindi na tayo sumuko na tayo kasi parang wala nang patutunguhan. Nagsasayang lang tayo ng oras, naabala pa ako, tapos yung effort nawawala ng kwenta kasi nga yun nga, lack of wala akong masyadong, hindi yung bahay nila hindi ko mapuntahan, so hindi na makontak hanggang sa dumating nga to guys. Ito kay Sir, ito kay Sir Dixon Jr. Yan. Sir, yan. Maraming salamat. Pagkwentuhan siya sa akin kanina hanggang sa nagkakwentuhan kaming dalawa. Pagkatapos nun guys, meron ako na-i-open na nung kailan lang. Sabi niya kasi hindi maiiwasan ang disgrasya lalo kahit nag-iingat ka at yung mga kasalubong mo or sa likod mo hindi naman nag-iingat, nonsense din lang. So yun, nakwento ko yung nangyari sa akin nung last December, which is inaksyonan niya agad. Ang galing, di ba? So hindi natin inaasahan na ganun, hindi natin inaasahan na makukontak ko pa yung tao o makukontak niya yung tao. Hindi rin natin na-expect na kilala, hindi naman sa kilala niya, pero meron nakakita sa sasakyan na yun at salamat. Kaya sabi niya, huwag daw ako magalala at tutulungan niya ako. So naniniwala ako doon kasi hindi niya naman gagawin, wala naman siyang papala kung lulukoyin niya ako diba? At saka yung pagkukwentuhan namin kanina at saka yung sincerity, English na naman yun, yung sincerity na pananalita niya kanina, talagang nararamdaman ko. Kaya ginagawa ko yung video na to bilang pasasalamat sa kanya at saka personal na rin na talagang as in hindi ako gumagawa ng kwento na mayroong tumulong sa akin. So yung mga taong hindi pa nauubos na tulad niya, so hindi ko alam kung anong kwan siya, hindi ko alam kung anong, sabi ko, hindi ko alam kung anong trabaho, whatever, or sa ngayon ng gobyerno, hindi ko alam kung saan siya. Wala na akong pakialam dun kasi para sa akin hindi mo na kailangang alamin kung anong trabaho o kung anong background ng isang tao kung tinutulungan ka na niya. Labas na yun. Ang importante, willing siyang tumulong sa'yo, at yun ang ipapasalamat natin. Yun. So sir, maraming salamat sa pagtulong mo. First step na, andun na agad, nakausap mo na agad, may plano na agad. So antayin ko na lang yung text or tawag mo sir.
Maraming salamat ulit Sir Dixon Jr. Always ingat sir. Malaking utang na loob ko sa'yo. Tatanawin ko itong napakalaking utang na loob dahil sa'yo, kung ano man nagastos ko dun sa pinalitan ko sa motor ko, hopefully mabayaran. At dahil sa tulong mo, mangyayari yun. Maraming salamat sir RS, at God bless sa'yo.